Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga pinost ni David Licauco sa kanyang Facebook account. Tony Talks, guess David Licauco what David Licauco finds the most attractive in woman and why he's still single. At ginawa nga natin guys ng reaction video. Let's watch this. I am David Licauco. I work in GMA as an actor and entrepreneur. Ilang years ka na sa showbiz? 2017. Start na ba to? Oo. Ito na interview? Ay! Okay, galing ah. Alam ko like, ano lang. 2017. Grabe, akala yata ni David may warm up pa ba? Bago mag-interview. So parang halos bagong-bago. I mean, started modeling mo 2014. 2017 ba yung Chinatown, Mr. and 2014. Paano ka nakasali dun? Parang nakita ko yung previous year, 2013, di ba? Ito was in ABS nga for the first time. Kasama mo tong Chinese, maybe next year I can try. Pero na-discover ka talaga sa Boracay. Boracay. Oo, kasi uso before yung Lay Boracay. Nag-party-party lang, tapos may nag-approach lang sa akin na parang talent scout. Asked me if I wanted to be a model. Sabi ko sa mom ko, tinext ko siya, sabi ko, ma, may nag-invite sa akin maging model. At that time, parang hindi ko maniisip na may tsura ako. For me at that time, maganda lang yung katawan ko kasi nga we were preparing for it. Ilang taong ka lang nun? Nag-start ka ng mga ganun? I was 18, I think. Batang-bata pa. Parang, technically, parang halos totoy pa yun. Yeah, Pag 18, 17, no? Pero yung bata ka, ang pangarap mo ba mag-artista? Hindi. Hindi talaga. Ang dream mo was? I was to become a basketball player professionally. Pero never pumasok sa isip ko na pwede akong maging actor until 2017 na. Kinuha na ako ng GMA. So, nag-ABS for a while, pero doon talaga nagtuloy-tuloy sa GMA. Yeah. Pinaka-regular show ko talaga was Mulawin versus Ravenna. Yeah, but at that time, I didn't like acting pa eh. Hindi mo pa gusto? Hindi pa. Dahil? Hindi ko pa alam kung ano yung ginagawa ko actually. So, parang naglalaro lang ganun. Naglalaro lang. Tapos kumikita ng pera. Kumikita ng pera. Tapos may fame. Oo, ganun. A little bit of fame na parang, enjoy. Oo, ganun. Until such time na na-realize mo na, pwede pala itong maging trabaho. No, this is something na pwede kong seryosohin. Yeah, exactly. Yung craft. Yeah. Hindi lang siya all glitz and glamour. Yeah, it's hard work. Yung pagiging aktor. Yeah. So, sineryoso mo siya after Mulawin? Siguro nagustuhan ko siya noong mga 2021. Yung show ko na Heartful Cafe. Parang doon ko na-realize na parang, ay, saya pala mag-acting. Diba, nag-acting workshop ako. Tapos, nung sineryoso mo, doon ka na napansin na magaling kang actor, di ba? Unti-unti nakukuha mo na yung recognition na, sino tong David na mahusay na actor, di ba? Oo, ganun. Actually, nung Maria Clara Ibarra talaga ako nakilala ng mga tao. And then from there, Pulang Araw, maging sino ka man. So I think yung Pulang Araw yung minahal ko talaga na show. Dahil? Siguro na-embrace ko na yung pagiging actor, yung craft nga, like what you said. Nanalo naman ng award. Yeah. Best actor? Wow! Yeah. Pag talagang pinagbuti mo ang isang bagay, tapos pinag-usay mo, may reward din talaga. Yeah, exactly. So, now, kung babalikan natin 2017, almost 8 years, mag-hit ka na ng 10. Ano yung pinaka nagustuhan mo dito sa trabaho mo? I love the craft of acting, the monetary benefits of it, the people that you meet. It's just a blessing that you get to make people happy without really trying much. I think it's a gift. Pinaka-ayaw mo sa showbiz? I think it's harder to date because I prefer non-showbiz really. Hala, ayun na naman tayo sa non-showbiz. Kapag medyo kilala ka, they would think na, baka lulukoyin lang ako nito. Tsaka, she will treat you differently. Kasi nga, marami tong babae sa isip nila. So, may preference ka ba, non-showbiz or showbiz? When it comes to dating? Honestly, non-showbiz talaga, but, you know, I mean, I'm not closing my doors. Like, baka mas may intindihan ng katrabaho. Katrabaho mo. Nagkaroon ka na Ayun, buti na lang bumawi. Non-showbiz pero not closing his doors, baka mas maintindihan ng katrabaho. Okay. ba ng relationship sa showbiz? Na showbiz yung partner mo? I dated someone from showbiz, pero hindi siya umabot sa relasyon talaga.
So nag-date lang sila ni Sue pero hindi sila naging magjowa, ganun ba yun? I haven't dated anyone in showbiz since I got to showbiz. Hindi nga. Hindi ba? Wow. Yeah, swear. Weh. Hindi talaga. Hindi talaga. Talaga? Kasi- sa 8 years, hindi ka nag-date ng showbiz? Hindi talaga. Paano yun sa mga love team mo? Diba pag kinikilig sila sa inyo, tapos they're rooting for the partnership, paano yun? Ay, tumatawa ka na. Talagang parang natawa ka na lang bigla. I love it. Ang galing magpiga ni Tony, no? Dahil artista siya, alam niya yung feeling ng isang artista tsaka sa mga love team na ganyan, no? Grabe. Iba na yung tawa mo. Pero kung ano mo, sabihin ng mga love team, hindi ka ba nagkagusto sa akin? Hindi naman sa ganun. Siyempre, Barbie just, got out from a relationship. Before naman, like, I wasn't thinking about it, diba? Diba? Ang galing ni Tony magpiga. Sinabi, hindi ka ba nagkagusto sa akin? Tapos, hindi naman sa ganun. Siyempre, Barbie just got out of a relationship. Before naman, I wasn't thinking about it. So, the question was in general in nature, yet he responded by mentioning Barbie's name. Diba? Ang nagtaka ko doon, bakit defensive si David, diba? Ayaw niyang isipin ni Barbie na hindi siya nagkagusto kay Barbie o ayaw niyang isipin ng mga tao na hindi siya nagkagusto kay Barbie or both, diba? But kailangan maging defensive, diba? Grabe. Pero one thing is for sure, nagkagusto siya kay Barbie. Admitted na yon dun sa interview, diba? Grabe. May patawa-tawa pa. Siya ba ang steadfast na love team mo ngayon? Yeah. Si Barbie. Pero iba yung ngiti mo, ha? Talagang natatawa ka na lang, ha? Masabi ako dito eh. Oo. Na-curious tuloy ako kung ano yung pwede niya sabihin, diba? Kaya natawa siya. Dick. Ay, nako, David. Awa ko sa'yo. Pero ikaw din, you just got out also from a relationship. Yeah, last, Di pa yung single? Yun nga yung part, guys, na sinabi ni Present Progressive na pakinggan nyo lang mabuti 10 times. Pero tama ang dinig ko, September. Pero ikaw din, you just got out also from a relationship. yeah, last, Di pa yung single? yeah, single. Ayun guys, nabulong nga ni David. Si Tony kasi biglang nagsalita pero nasabi niya ng mahina lang yung September, guys. So September sila nag-break ni Kay. Yung last sighting nila together na na-videohan ni Chef Mike ay September 26. Yeah, single. Paano yun? Di pag single, tas lahat. Uy, kayo na lang. May pressure ba? Definitely, meron. So, paano? Paano mo hina-handle yun na everyone's rooting for you? Na-experience ko yan yung love team. Kamusta pala? Nakakakilig yung may love team, tapos pareho kayong single, tapos everyone's rooting for you, tapos lahat ng gagawin nyo, kinikilig sila. Madadala ka di ba? Pero gusto mo siya, ganun. Siyempre, nagugustuhan mo, love team mo, single ka Ilang siya. taon lang ako, 20. Magkakagustuhan talaga kayo. Pero, dahil nga with the work, the demands of the work, tsaka ang hirap talaga pag love team magkakagustuhan tapos i-prepare sa iba, magkakagusto sa iba. Yung may mga ganon. Okay, FYI guys, yung nare-refer ni Miss Tony Gonzaga ay yung kay Sam Milby no. Nagkagusto siya kay Sam Milby no. Naging love team sila tapos pinartner si Sam Milby kay Ann Curtis. Nagkagusto siya kay Ann Curtis. So, doon na heartbroken si Miss Tony Gonzaga. Yung sa'yo, ganon ba? Yung sa inyo ni Barbie? Nag-start kami 2023. So May love team. bagong-bago. Bago lang. oo. Bagong-bago. Yeah. Paano nga yun? Pareho kayong single. Paano nyo hina-handle yung lahat? Inaasar kayo, tas lahat gusto kayong magkatuluyan. Yes, it's a bit pressuring, pero hindi ko naman siya iniisip as negative. Siguro for me, if it happens, it happens. So yun na daw yung pinost mo, yung chill lang. Some people think na, I'm riding the, Break up. the breakup, di ba? Tapos binabash ako ng mga tao sa comments saying na parang si David yung dahilan. So sabi ko, okay, post lang ako ng picture na chill lang. Pero kasi yung chill lang na caption, kinaka-caption ko rin siya sa mga previous posts ko. So hindi naman talaga siya parang, uy, di ba? I mean, Nirelate lang ng mga tao. Alam mo naman ng mga tao. Sensitive sila, tsaka conscious sila, feeling nila connected lahat. oo, ganyan. Parang lahat Connected nagko-connect, lahat sa sabi ko. mga bagay-bagay. No? Wala lang naman akong magawa that day. Ayun na nga, so klinaro na nga ni David yung kanyang pinos. So chill lang sila. Chill lang. Hindi connected yun doon.
hindi connected yun dun, definitely. Pero na ngayon, nasa mature stage in your life, you're 30 years old. Yeah, I think 30. pag 30 ka na, medyo mas stable na Yeah. yung mindset mo na ito ang gusto ko sa babae, ito yung hindi ko Yeah. gusto sa babae. Unlike whereas when you're in your teenage years, 20s, di ba parang Pag pogi lang, pwede na yun. maganda, ito na yan. Ngayon, medyo pag 30 ka na, medyo, tas nagkaroon ka na rin ng mga relationship na ano mo na nananavigate mo na ito ang mga qualities na gusto ko. Isa-isahin natin. Go! Siyempre, physically, maganda. Siguro, chinita na, hindi masyadong chinita. Ayo! Yung mukhang- Nahirapan mo naman sila. Yung mukhang hit- Chinitang hindi chinita. Very specific. Teka nga, ang gulo nung chinitang di chinita. Pero at least si Barbie chinita, di ba? Yan, medyo hilaw. May pagkamistisang chinita, gano'n. Ganun type ko. Maputi. Maputi. Mahilig siya sa maputi. Chinitang hindi may pagka-chinitang mistisa. Yeah. Kayo na bahala mag-isip kung ano yon. O in fairness, pasok si Barbie doon sa mga yun ha. Sa description. Si Catherine tsaka si Sanya hindi. Okay, ano pa yung isa? When you look at a girl, anong una mong napapansin? Ice? Nice. May ganun no? Ikaw ba? Ako gusto ko yung profile ito. Kasi gusto ko yung parang matangos ang ilong. Kaya mo si Paul. Parang hindi nag-bend yun dito. Parang after ng noo, ilong agad. Nagagapuan ako sa profile na gano'n ng lalaki. Hindi ito pag matangos dito. Oo, kasi parang frustration minsan ko, sana maganda ilong ko. So, pag sa lalaki, pag makita mo, Pinapansin mo. yun ang una ko napapansin yung profile, lalo pag sumiview, yun, parang ang lakas ng dating sa akin pag may gano'n. Yung parang, yun lang naman sa Grabe, in fairness, hindi lang si David ang in-interview dito. Pati si Tony Gonzaga, in-interview rin ni David. Birak yung mga tanong sa kanya. physical. Pero dito tayo sa personality. Ano yung attractive sa'yo pagdating sa personality ng isang babae? Someone who's really nice, genuinely nice. Yung may empathy. Na ang hirap Yeah. i-determine ngayon kung ano ba yung nice and genuinely nice. Yeah, exactly. Diba? Someone who's in touch with life. Obo, ano naman yung in touch with life? I-explain mo naman sa amin. Para yung mga girls, David, ano ba yung in touch with life? Touch na ba namin lahat? Ano bang in touch with life? Okay, let's say sabihin natin yung hindi masyado nag-cellphone. Yung parang present. Hindi Present. hindi masyado nag-social media. Kasi when you're like that, parang mas in touch ka in life. You're more assertive, you are more relaxed. Medyo wala kang pakialam sa inisip ng mga ibang tao. So parang simplified term ko lang siguro siya. Someone who's like that. Well, yung Barbie 2.0, ganun na siya, in touch with life na siya kasi very athletic na siya. Tapos, ang dami niyang ginagawang mga yung pilates, meron ng tennis, meron ng jogging. So, she has life outside social media na ngayon. Hindi katulad nung panahon ni Jack. Di po tulad ng panahon ni Jack, parang puro pagkain lang yung inaatupag nilang dalawa ni Jack nun. Kaya nga si Jack ngayon lumobo, di ba? Pati yung si Kay nun, yung ex ni David, parang puro pagkain lang din na inatupag at konting pilates lang. And mamahalin ako, syempre, caring. And understands my job. Of course. Yung pinaka-importante. Yung understands my job, pang-artista lang yun. Kasi artista lang makakaintindi sa kapwa-artista. Tingnan mo nga si Kay nun, di ba? Puro selos na nangyari sa kanya. Kaya nga, yun, naghiwalay sila. So yun, pasok na pasok din si Barbie doon, di ba? Understanding and emotionally stable. Naku, patay tayo dyan. Emotionally stable ba tayo mga babae? Parang hindi naman tayo masyadong ganun kasi may mga bisita tayo every month. May hormonal imbalance sa mga babae so hindi natin masasabi kung emotionally stable ba tayo. Pero syempre, understanding Pero gets naman ko yung ako sinasabi sa mo, ganun, lahat naman ng lalaki gusto nila sa babae is emotionally stable. Ayaw nila nung parang ganito, tapos mamaya parang Magulo. di ba parang masaya ka lang kanina, ba't ngayon ang taray mo na? Yeah. Oh,
Yung emotionally stable, si Barbie pa rin yun, syempre, di ba? Kitang-kita naman na emotionally stable si Barbie at hindi siya katulad ng mga iba dyan na nagtatantrums. Diba? Pero, yan ang maganda sa babae. Unpredictable sila. Kaya Diba? challenge yung mga lalaki. Kaya ganon. na-challenge ang mga... The very thing na ayaw ng lalaki sa isang babae is the very thing that makes a woman exciting. Right. Okay. Diba? Kasi Kapag hindi mo naman gusto ng challenge, na boring. Medyo madali, easy. ganun. Diba? When do you see yourself settling down? As soon as I find the right one and kapag okay na ako sa career ko, Ganon. So, hindi niya pa nakita yung the right one? Ganon. Naghahanap ka pa rin, David? Or chineches mo lang kami? kapag nasabi ko sa sarili ko na, okay na ako. Yung roles ko kasi, leading man eh. Diba? So, obviously, if you settle down this early, you wouldn't get like a leading man role. I mean, do you agree? Oo, With kasi parang magmaano ka na as married. Typecast. Oo. Siguro ganun. So, gusto mo munang ma-maximize. Maximize everything I can get from showbiz. Pero feeling ko, when it comes to being financially stable, parang nandun ka na. Kasi isa sa mga trait ng mga Filipino-Chinese is masinop sa pera. Yeah. And business-minded. Doon lumabas yung pagka-Chinese mo. Yeah. Kasi ang dami mong business. Sakto lang. Enumerate natin ang mga business mo. Ano mga business mo? So, I have Sobra Cafe in Molito, Alabang and Opus Mall in Quezon City. So, punta kayo doon. Promote no? So, may cafe ka. Ano pa yung isa mong business? And then I have Kuya Korea. It's a fast food, Korean fast food, casual fast food. We have an SM Clark, SM Manila, and Araneta Center, Cubao. Ano pa yung isa mong business? And then, I have like mga sidelines na construction, May construction ka din. Opo. mga Talaga. government projects, ganyan. Okay. And then I also have Good Drip. It's a beauty coffee. Abo, talaga. Yun lang so far. So, yun ang mga businesses. Paano ka naka-venture into putting up businesses habang busy sa career? Paano mo nagawa yun? Early stages of my career and early stages ng negosyo ko, kaya sabay. In between takes, I would make calls, I would think kapag nasa tent, ganyan. Usually pulang araw, I would say na medyo napabayaan ko yung mga negosyo Mga ko. business. Oo. Yeah, so right now I'm really trying my best to be able to balance both. Really, which is challenging talaga. Alam mo, may nabasa pala akong article sa'yo na shinare mo, you earn 50 million a year from all your businesses. Oo nga eh. I had an interview, parang ambush interview siya, na TikTok creator siya. Nag-interview sila ng mga successful entrepreneurs na parang, hey, what's your biggest earning in a year? So, sinagot ko lang siya in a way na parang hindi big deal, actually. Hindi, Talagang sila lahat, 50 million, paano ba yan, David? Hindi, ano lang Paano yun? namin kikitain Joke yan? lang yun. Hindi, pero ang galing kasi masinop ka sa pera. Sino nag-handle ng finances mo? Ako lang din. Hindi lang talaga ako magastos. Yun lang din talaga. Like, I have to think twice, thrice, so many times para bumili ako ng isang mahal na gamit. So yun pala ang reason para mabot tayo ng 50M a year. Huwag tayong magastos. Simple lang ang sagot. Tsaka sipagan, syempre. Magsipag at huwag magbibili ng kung ano-ano. Magbibili ng kung ano-ano. But if you look back sa 8 years mo sa showbiz, what's the biggest lesson na natutunan mo dito sa journey mo? Pakikisama. Kinailangan kong i-work on yung, let's say, communication skills, yung mindset. Introvert ka ba? Yeah, introvert. Mahirap. Actually, mahirap din sa introvert yung nasa showbiz. Are you introvert? Introvert ako. If you're an introvert, you should read the book Quiet by Quiet. Susan Cain. Binigay siya sa akin ng boss ko, si Sir Carlo Katigbak. Kasi napansin Noted. Hanapin ko nga yung book na yon na Quiet. Introvert din ako actually, guys. At in fairness, lumalabas yung katalinuhan ni Tony Gonzaga din dito sa interview na to sa pagbibigay ng payo kay David. niya na medyo socially awkward din ako sa mga gatherings. Tapos sabi niya, are you an introvert? Sabi ko, yes, opo. So he gave me that book.
It's just like to help you understand your personality and how you can cope up in an extrovert world. Pero ikaw, meron kang preparation. Let's say, for example, Tony Gonzaga, the host ako. Yun yung naintindihan ko sa akin. Introvert ako, pero I am an extrovert pag nasa trabaho ako. When I'm on stage. Okay. Parang I'm able to express the Shift. other side of me Right. na hindi ako in real life. Yeah, okay. Pero, ano yung gusto mong malaman nila about David? Simple lang ako. Diba? Siguro nisip ko sila mga tao na kapag siguro may negosyo, na showbiz, na yun. Pero actually, hindi naman. I mean, I think I'm still the same. David 10 years ago, still the same. They can talk to me if they want. I'd be happy na kausapin sila. I also love the part na sinabi ni Tony yung experience niya, yung na in love siya doon sa collab team niya, tapos yung collab team niya na in love sa iba. Kasi pwede rin mangyari sa kanila ni Barbie yun. So napaisip niya rin si David na paano nga kung mangyari yun kung hindi niya liligawan si Barbie, mga ganyan. Na pwede siya ma-inlove sa iba at si Barbie pwede naman ma-inlove sa iba pagka naghiwalay na yung love team. Di ba mga ganun-ganon? Kasi na big fan nga pala ako ng PBB hosting mo before. Thank you. Hello Philippines, hello world. Nag-audition ka ba ng PBB? I did, actually. Hindi nga! I did, 2015. O, kamusta yung bench fashion show? Masaya, nagulat ako. Kasi syempre, doon ako nagsimula eh. Ano naman daw yung nangyari nung lumingon ka kay Catherine nung bench fashion show? Ano daw yun? Napatingin na ako sa kanya kasi syempre, dumaan siya eh. Oh. May sinabi lang siya sa akin na nakalimutan ko. Tapos parang sabi lang niya, let's go. Oh, yung palang sinabi, let's go. Yeah, ganun lang. Ayun pala guys, so let's go lang yung sinabi ni Catherine. Wala na sila masyadong pinag-usapan ni David dun sa bench fashion show. I really love this interview. Bukod dun sa kay Nelson, ito yung mga gusto ko ring interview. Yung kay Dolly Ann, hindi ko masyadong gusto. Pero ito maganda tong interview na to. At napiga niya nga si David na dalaman natin na na-attract din siya kay Barbie, no, 'di ba? Yun yung na-establish dito at marami nga yung mga description na kapareho nung kay Barbie Fortesa, yung mga traits, yung mistisa, ganyan, 'di ba? Sana talaga, niligawan na kaya. Magjowa na ba? Charot. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!